Hello everyone! Good evening po sa ating lahat at kamusta po kayo? Alright, we are here ulit na tayo ulit ay magbabasa. Okay, samahan niyo po ulit ako at tiyak na merong pagpapala okay, sa ating pagbabasa ng Bible and hoping and praying na ma-apply natin ito okay, para makuha natin yung principle sa Joshua 1:8 okay, na tayo ay pagpalain ng Panginoon, okay, na sinasabing good success, alright. So, tayo ay magsimula na, okay, at ang ating pamagat ng ating kwento, or babasahin po ngayon, okay, ay ang pamagat na nagbigti si Judas, alright. So, this time, makita natin dito ang ginawa ni Judas. Okay, so dito tayo sa Matthew chapter 27 verse 1 to 10. Alright. So, sabi dito sa verse 1, kinaumagahan ang lahat ng mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan ay nagdaos ng sanggunian laban kay Jesus upang siya ay kanilang ipapatay. At pagkatapos nila sa kanya, siya ay kanilang dinala at ibinigay kay Poncio Pilato ng gobernador. Alright? Verse 3, kaya nang nakita ni Judas na siyang nagkanulo kay Jesus, na si Jesus ay natulan, siya ay nagsisi at isinauli ang 30 pila sa mga punong saserdote at sa matanda na sinasabi. Alright? Nung nakita ni Judas, okay, ang Panginoon na ipapapatay siya, alright, at ipapako siya sa krus, na-realize ni Judas, okay, ang kanyang ginawa. At sinabi sa verse 4, ako ay nagkasala dahil ipinagkanulo ko ang dugo na walang sala. Na-realize niya na ito ay wala namang kasalanan ang Panginoon. Alright, and in verse 5, ngunit sinabi nila, ano ngayon sa amin? Makikita mo rin, kaya pagkatapon niya sa mga piraso ng pilak sa banal na dako ng templo, siya ay umalis at lumayo at siya ay nagbigti. Ngunit kinuha ng punong saserdote ang mga piraso ng pilak at sinabi, hindi ipinapahintulot na ilagay ang mga ang mga ito sa kaban ng yaman sapagkat ito ay halaga ng dugo. Okay, si Judas, nung kinuha niyang mga coins or ginto, okay, or pilak, okay, ito ay tinapon niya, okay, kasi nga, na-realize niya na siya ay nagkasala. Alright, at siya ay umalis, okay, siya ay lumayo, at yung mga saserdote ay pinulot nila yung mga pilak na tinapon ni Judas. At verse 7, at pagkatapos nilang magdaos sa sanggunian, ipinambili nila ang mga ito ng bukid ng magpapalayok para sa libingan ng mga dayuhan. Verse 8, kaya ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa araw na ito. Natupad nga ang inihayag ni Propeta Jeremias na sinasabi, at kinuha nila ang 30 pilak, ang halaga niya ang binigyan ng halaga ayon sa halagang itinakda ng mga anak ni Israel, at ibinigay nila ang mga ito para sa bukid ng magpapalayok ayon sa tinakda sa akin ng Panginoon. Ang makita natin dito is this is a lesson learned. Okay, sa una kasi is sometimes okay, tama yung ating ginawa, kagaya ginawa ni Judas. Okay, sabi dito, ang napili nating verse, okay, na magiging blessing sa atin, dito sa verse 4, na sinasabi, ako ay nagkasala dahil ipinagkanulo ko ang dugo na walang sala. Ipinagkanulo niya ang Diyos. Okay, kung napansin nyo sa ating last na live, ipinagkanulo ni Judas ng yung Panginoon. Okay, siya ay nagsabotage, okay, siya ay nagsumbong sa mga saserdote kung nasaan ang Panginoon at biglang dinakip, okay, ng mga saserdote. Okay, at this time verse or chapter 27 verse 1 to 10, makita natin dito na
si Judas, siya ay nagkasala at na-realize niya na kasalanan niya yung ginawa niya. Okay? At ang ginawa niya, siya ay lumayo. Siya ay naging yung pag-iisip niya ay hindi na tama dahil nga sa kanyang ginawa sa Panginoon. Alright? At ang nangyari, siya ay lumayo. At ang nakakalungkot, okay? Ang nakakalungkot doon ay nagpakamatay si Judas. Tanong, safe ba si Judas? Ang sagot po doon ay hindi po save si Judas. Siguro nasa impyerno na siya. Bakit? Kasi lahat ng mga nagpapakamatay or pinapahirapan yung sarili, okay, sila po ay mapupunta sa impyerno. Kaya sana lahat ng mga nadidepress ngayon, sa lahat ng mga may problema sa buhay na hindi na kayang dalhin yung bigat, yung burden na yon, sana ay wag po tayong sumuko. Yes, meron tayong nagawang kasalanan, may kasalanan tayo, may past tayo, pero wag nating ituon yung ating isip, yung ating mga ginawa. Ang Diyos nagpapatawad siya, ang kailangan lang natin ay matuto. Kailangan natin magpakumbaba, humingi ng tawad sa Panginoon sa ating nagawang kasalanan. Kasi, andyan yung temptation, andyan yung mga bagay na mga sins, okay, na kailangan nating mapagtagumpayan. Okay, ang Diyos mapagpatawad siya. Pero, yung ating mga kasalanan na nagawa, kapag tayo humingi ng tawad, nawa po ay wag na po natin itong ulitin. Kasi sometimes, inuulit-ulit pa natin. Kaya minsan, mas natin na-realize na kaya merong curse, may nangyayari, pinapalo tayo because of our sins. Pero sana wag umabot sa punto na tayo ay magpapakamatay because of our sins. Kagaya ng ginawa ni Judas. Maging lesson learned to sa atin. Ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Panginoon at manampalataya. We have a past, pero wala na nangyari na Anong gagawin natin? Ang kailangan natin ay matuto, magpatuloy sa Panginoon, especially hanggang may buhay, may pag-asa. Kapag kinitil natin ang ating buhay, wala na. Diretso tayo sa impyerno at yung pag-asa na hinihintay natin ay yung langit. Ang Diyos ay binubuo niya ang ating mansyon sa langit. Pinapaganda niya until now kasi hindi pa dumarating ang Panginoon. Kaya kapag once na kinitil ng ating yung buhay or pinatay natin yung ating buhay, tayo ay nagbigti, tayo ay mapupunta sa impyerno. Nakakalungkot. Kanina lang sa aking pag-soul winning, meron kami nadaanan doon ni Jordan na parang ang gulo, may tumatawag na totoo bang na disgrasya? May disgrasya ba sa motor or what? Dahil kung nagsinungaling kayo, ganito ganyan. So, ang daming tao sa kalsada na pinag-uusapan nila na merong nadisgrasya. Nakakalungkot na yung nadisgrasya ay possible na mamatay. At hindi niya alam kung saan siya mapupunta pag namatay. Dito sa ating mundo, ang daming mga nangyayari. Possible na tayo ay mawala, mamatay, magkasakit, ma-depress, emotionally damaged because of our sins, because of our failure. Pero kapatid, meron pa tayong pag-asa. Ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Ang kailangan lang natin ay manampalataya na merong Panginoon na magbabago sa atin. Merong Panginoon na magliligtas sa atin. At merong Panginoon na magpapatawad sa atin. Life is short. Okay? Tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kung ikaw hindi ka paligtas, hindi mo pa alam kung saan ka mapupunta pag namatay ka, basic. Ang kailangan natin is magpakumbaba. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Yes, may knowledge ka sa Bible, pero if you have a knowledge at hindi naman ina-apply sa ating buhay at hindi taos puso, okay, yung ating ginagawa na principle sa Bible, useless yung ating knowledge. Pinakamalaga is yung gospel. Pinakamalaga ay yung ating kaluluwa. Kaya nawa, tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas.
magsisi tayo sa ating mga kasalanan, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Mag-pray ka ngayon. Hindi ka ng tawad sa Panginoon. Okay? At ngayon, kung you want to ma-save ngayon, okay, at nadidepress ka ngayon, emotional damage ka, kailangan lang natin ang Panginoon sa ating buhay. Okay? So, if you want to save, okay, sa impyerno, gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, tanggapin natin siya. Okay? So, we have a prayer, this is the prayer of acceptance. Okay? Susundan mo lang ako. Okay? At natapos na tayo. Let's pray. Panginoon, andito po ako para magpakumbaba. At salamat, kayo po ay napako sa krus para bayaran yung aking kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking buhay at kayo na pong bahala sa aking kaluluwa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, okay? Kung ngayon nag-profess ka sa Panginoon, ikaw ay nagpakumbaba, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Congratulations. Okay? Time will come, tayo makikita kita sa langit. At yung ating totoong bahay lang, ang totoong buhay natin ay sa langit. Okay? Nawa, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Especially ngayon, kung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, wala nang hatol. At nawa, okay, ang Diyos na yung bahala. Ang Diyos yung nakakita sa ating puso. Okay, ngayon we have a discernment power. Mag-pray tayo lagi, magpakumbaba, magbasa tayo ng Bible. Kung di pa kayo masyadong hindi pa naiintindihan, pwede kayong mag-tune in lagi dito sa aking Facebook Live. This is free. Walang bayad. Pero if you want to support our channel, our YouTube channel, our Facebook page, why not? Okay? Para ma-sustain, okay, yung ating ministry, and then to be a blessing, especially sa akin, blessing sa akin, if you support our Facebook Live, if you support, if you like, share, and subscribe, this is very big help. Thank you and congratulations, okay? At nawa ay kayo po ay mag-ingat po lagi, and then see you soon, okay? At lagi po kayong humingi ng wisdom at kalakasan sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang yung ating pag-asa. Wala nang iba. Alright, glory to God po and see you tomorrow.